no, yung microphone. Okay po, thank you. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa ating mga kapatid, saan man sila naroroon, lalo na yung mga subscriber natin. Muli, samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan. At ngayon po ang tatalakayin natin ay ang ika-17 kabanata ng ikalawang kronika. Okay po. Kabanata 17. Haring Jehoshaphat, sambahayan ni David. Si Jehoshaphat, anak ni Haring Asa, ang humalili sa kanyang ama bilang hari ng sambahayan ni David at pinatatag niya ang kanyang sarili laban sa sambahayan ni Ephraim. Naglagay siya ng mga kawal sa lahat ng bayang may muog at naglagay ng mga garrison sa Judea at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ng kanyang amang si Haring Asa. Si Yahawa ay kasama ni Haring Jehoshaphat sapagkat kanyang sinunod ang mga daan ng kanyang ninunong si Haring David. Hindi siya sumangguni sa mga idolo ni Baal, kundi hinanap niya ang alahayam ng kanyang ama at sinunod ang kanyang mga utos, sa halip na ang mga kaugalian ng sambahayan ni Ephraim. Itinatag ni Yahawa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno, at ang tribo ni Juda ay nagdala ng mga kaloob kay Haring Jehoshaphat. Kaya't siya ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. Ang kanyang puso ay naging tapat sa mga daan ni Yahawa. Bukod dito, winasak niya ang mga mataas na dako at mga Asherah pole o obelisk mula sa Judea. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, isinugo niya ang kanyang mga opisyal na sina Ben-Hail, Obadiah, Zechariah, Nethanel at Micaiah upang magturo sa mga bayan ng Judea. Kasama nila ang ilang Levita, sina Shemaiah, Nethaniah, Zebadiah, Asael, Shemiramoth, Jehonathan, Adonijah, Tobijah, at Tob-Adonijah, at ang mga saserdote na sina Elishama at Jehoram. Sila ay nagturo sa buong Judea, dala-dala ang aklat ng batas ng tipan ng alahayam. Ang takot kay Yahawa ay bumalot sa lahat ng mga kaharian sa paligid ng Judea, kaya't walang nagtangkang makipagdigma kay Haring Jehoshaphat. Ang ilang Pilistin ay nagdala ng mga kaloob kay Haring Jehoshaphat at pilak bilang tributo, at ang mga Arabo naman ay nagdala ng mga kawan, 7,700 lalaking tupa at 7,700 kambing. Lalong lumakas at lumawak ang kapangyarihan ni Haring Jehoshaphat. Nagtayo siya ng mga kuta at mga bayang imbakan at nag-imbak ng maraming panustos sa mga bayan ng Judea.
Nagpanatili rin siya ng mga bihasang kawal sa Jerusalem. Ang kanilang mga talaan ayon sa mga angkan ay ganito. Mula sa tribo ni Juda, mga pinuno ng pangkat na 1,000. Si Adna na pinuno, may 300,000 mandirigma. Sumunod si Johanan na pinuno ng 280,000 at si Amasiya na anak ni Sikri na kusang loob na maglingkod para kay Yahwa may 200,000. Mula sa tribo ni Benjamin, si Eliada, isang magiting na mandirigma, may 200,000 lalaki na may dalang pana at kalasag. At si Jehozabad na may 180,000 lalaking handang makipaglaban. Sila ang mga lalaking naglilingkod sa hari, bukod pa sa mga inilagay niya sa mga bayang may muog sa buong Judea. Comment lang ako ha. So itong si Jehoshaphat ang nag-umpisa na magpadala ng mga pinuno at mga sugo para magturo sa buong Judea. Ito ang mga saserdote noon hindi naman nagtuturo dati, parang ano lang sila 'di ba, minister lang sa 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 altar. temple, Pero wala oo. nagtuturo, Nasa 'di ba? temple lang siya. Oo, pero ito nagpadala talaga para magturo ng mga batas ng tipan. Oo. Dahil sa sa pagtuturo niya, kumbaga parang pinipress release niya yung mga katuruan. Ngayon, nagkaroon ng takot ang mga tao sa Alahayam. Kaya walang nakipagdigma. Kahit ang mga Philistine, nagdala ng mga kaloob, pati ang mga Arabo. So, kailangan talaga ipalaganap ang mga batas ng Alahayam, mga utos niya. Siguro bago magkaroon ng peace sa buong kalupaan. Yun lang. Napakaganda nga ng ginawa ni ni Jehoshaphat. Kasi yung, 'di ba, yung kawalan ng ng Torah o yung tamang pagtuturo tungkol sa mga alituntunin ng Alahayam. Yun ang nagdala sa mga Israelita para sumamba sa mga idolo. Kasi nawalan sila ng takot sa Alahayam. Kaya maganda ang ginawa dito ni Jehoshaphat dahil nagpadala siya ng mga saserdote na mga ngaral sa bawat tribo. Sana magkaroon din tayo ng ganyan kasi nga ang 'di ba ang Katoliko may mga Pauline, Oo. sila ang may sa mga pagpapalaganap. Ang Jehovah meron Oo, watchtower, 'di meron ba? din. May mga publication sila, tapos nangangaral sila, tuturo sila. Dapat tayo, pero kasi iniisip ko rin naman, ang alahayam ang namimili, huwag natin ibibigay kung kani-kanino ang banal na pangalan. Hmm. So, 'di ba? Medyo may medyo siguro yung social media, ganyan. Hindi Pero natin malalaman kasi ang pero tao sis, kung tatanggapin o hindi. kung sa atin naman, siguro ang kailangan natin dito na talagang i-educate yung nasa loob na ng covenant. Kasi Oo. kung ituturo mo ito sa mga taong wala sa covenant, Hindi yuyurakan naghahanap lang ng nila. katotohanan. Oo. Yuyurakan lang nila yung banal na pangalan. Kukutyain pa nila tayo. Oo. Dahil Hindi hindi sila nila naghahanap. naintindihan. Oo. At saka hindi nila naisip na sila ay nadideceived. Wala sa kanilang akala nila yung Jason na yun, ang talaga, Oo. hindi nila alam na na-deceive Kasi sila. biruin mo kung magtuturo tayo at ipapalaganap natin ito sa public.
na wala Nakukulto naman ang silang sasabihin natin. oo, ano yun lang, kumbaga, iisnabin lang tayo nito. Naku, ito na yung mga Oo, mga panibagong kulto na naman itong naglabasan itong mga to. oo. Hmm. Kaya So, medyo ang mahirap kasi importante magpalagan. kasi, yung i-educate natin yung nasa loob ng covenant. At sila mismo, itong mga, yung mga nasa loob ng covenant, sila mismo ito na magpapalaganap din sa kanilang mga tahanan. Yung mga nakinig Oo, yung sa mga tinig ng mga mensahero, nakikinig, oo. yung sa OHC, Kaya ito, ang mahalaga siguro na magkakaisa talaga tayo. Dapat magkaisa tayo. Na saka ang sabi kaunlayuhan. naman, di ba, ang pinahanap sa atin yung mga nawawalang tribo. Oo. So, hindi buong mundo, Hindi nga yung sa buong nawawalang mundo. tribo. Which is, primarily magkikita dito sa Ophir, at Hmm. saka sa, yung mga nakapagtago sa Africa na dinala sa, sa New World. Sa Hmm. New York, di ba? Which is talaga nagkalat ang tribe of Judah. At saka yung siguro ang makikinig lang nito yung talagang mga tinawag. Kasi Naghahanap kahit ng naman mga katotohanan. kalahi natin, mga katribo natin, kung hindi naman sila talaga truth seekers, hindi rin nila pahahalagahan ito. Sa totoo Mga lang, oo. tulog. Kung hindi ka uhaw, hindi ka maghahanap. Hmm. Busog sila sa sa mga Babylonia eh. Busog sila sa doktrina ng Babylon. Oo, at saka may mga ginagamit talaga pang distract ng Mm. attention pang para hindi maano, no? Hmm. Ah, kasi kumbaga maingay ang mundo. Kasi hindi ka makapag-isip ng ng klaro pag maraming distraction. Kung hindi ka mag-iisip, 'di ba? Oo. Kaya nung Na buhay pa ang mensahero, ilalagpak talaga sa ilalagpak sa busy sila sa parut-parito, yan, uso hmm, ang social media, yung mga travel, yung mga mukbang, lahat ng kalayawan, di ba? Mga distraction yon. hmm. Para hindi ka mag-isip na may kulang pa. Diba? Kaya napakaganda nga sana nung ginagawa, yung nasimulan na mayroong Torah study para sa mga bata at kabataan, di ba? Mm. Kung Lalo sana na, ano yung oo, mga games ngayon, di ba? oo. Mm-mm. Kung sana yung naipagpatuloy yung ganong gawain. Kaso simula nung nagkahiwa-hiwalay na tayo, nawala na yung ganon eh. Paano nila yung mga bata ngayon? Ang naririnig din nila, yung mga dating kabataan, iba na rin kauturuan. Sayang Kaya nga naman. eh. Anyway, sige, salamat. Sis Maria, back to you. Okay po. Kabanata 18. Mga propesiya ni Mikaya laban kay Haring Ahab. Si Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. Ngunit siya ay nakipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal kay Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim. Makalipas ang ilang taon, bumaba siya upang dalawin si Haring Ahab sa Samaria. Nagpakatay si Haring Ahab ng maraming tupa at baka para sa kanya at sa mga taong kasama niya at kinumbinsi siyang salakayin ang Ramoth Gilead. Sinabi ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim kay Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David, sasama ka ba sa aking laban sa Ramoth Gilead? Sumagot si Haring Jehoshaphat, ako ay gaya mo at ang aking bayan ay gaya ng iyong bayan.
Sasama kami sa iyo sa digmaan. Ngunit sinabi rin ni Haring Jehoshaphat kay Haring Ahab, sumangguni muna tayo kay Yahwa. Kaya't tinipon ni Haring Ahab ang 400 na mga propeta ni Baal at itinanong sa kanila, lulusob ba tayo sa Ramoth Gilead o hindi? Sumagot sila, lumaban kayo sapagkat ibibigay ang Ramoth Gilead sa kamay ng hari. Ngunit nagtanong si Haring Jehoshaphat, wala na bang propeta ni Yahwa dito na maaari nating mapagtanungan? Sumagot si Haring Ahab kay Haring Jehoshaphat, may isa pang propeta na maaari nating tanungin kay Yahwa, ngunit kinapopootan ko siya sapagkat hindi siya nagpupropesiya ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging masama. Siya si Mikaya, anak ni Imla. Sinabi ni Haring Jehoshaphat, ang hari ay hindi dapat magsalita ng ganyan. Kaya tinawag ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim ang isa sa kanyang mga opisyal at sinabi, dalhin mo agad si Mikaya, anak ni Imla, nakasuot ng kanilang maharlikang kasuotan, nakaupo ang 2 hari sa kanilang mga trono, sa giikan sa may pasukan ng pintuang bayan ng Samaria. Pasukan ng pintuang bayan ng Samaria. At nakikinig sila sa mga propeta sa kanilang harapan. Ngayon, si Sedekia, anak ni Kenaana, ay gumawa ng mga sungay na bakal at sinabi, ganito ang sabi ng aming Lord o Baal, sa pamamagitan ng mga ito, tatamaan mo ang mga Aramean hanggang sa sila ay malipol. Ang lahat ng iba pang propeta ay nagsipagsabi rin ng gayon. Sinabi nila, salakayin ang Ramoth Gilead at magtatagumpay ka sapagkat tiyak na ibibigay ito sa kamay ng hari. Ang lalaki na nagsundo kay Mikaya ay sinabi sa kanya, tignan mo, ang mga propeta ni Baal ay nagsasalita ng iisang magandang hula para kay Haring Ahab. Ipagkaisa mo ang iyong salita sa kanila at magsalita ng mabuti. Ngunit sinabi ni Mikaya, kasing tiyak ng si Yahwa ay umiiral. Ang sasabihin ko lamang ay ang ipinapasabi sa akin ni Yahwa na aking alahayam. Pagdating niya, itinanong ni Haring Ahab, Mikaya, lalaban ba kami sa Ramoth Gilead o hindi? Sumagot si Mikaya, lumaban kayo at magtagumpay sapagkat sinabi ng mga propeta ni Baal na ibibigay ang Ramoth Gilead sa kamay ng hari. Sinabi ni Haring Ahab kay propeta Mikaya, ilang beses ba kitang papasumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ni Yahwa? Kaya't sinabi ni Mikaya, nakikita ko ang sambahayan ni Ephraim na nagkakawatak-watak sa mga burol na parang mga tupa na walang pastol. At sinabi ni Yahwa, ang mga taong ito ay wala ng pinuno. Hayaan ang bawat isa na umuwi ng mapayapa. Sinabi ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim,
kay Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Hindi siya kailanman nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi palaging masama. Nagpatuloy si Mikaya, kaya't pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh, ang Ama. Nakita ko si Yahweh, ang anak, na nakaupo sa kanyang trono, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa kanyang kanan at kaliwa. At sinabi ni Yahweh, sino ang mag-uudyok kay Haring Ahab upang lusubin ang Ramoth Gilead at mamatay roon? May nagsabi ng ganito, at ang isa naman ay ganoon. Sa wakas, may isang espiritu na lumapit kay Yahweh at nagsabi, ako ang mag-uudyok sa kanya. Tinanong siya ni Yahweh, paano? Sumagot ang espiritu, pupunta ako at magiging espiritu ng panglinlang sa bibig ng isa sa kanyang mga bulaang propeta. At sinabi ni Yahweh, magtatagumpay ka sa pag-uudyok sa kanya. Humayo ka at gawin mo iyon. Kaya ngayon, pinahintulutan ni Yahweh ang espiritu ng panlilinlang na magsalita sa pamamagitan ng bibig ni Sedekiah. Itinakda ni Yahweh ang kapahamakan para sa iyo. Pagkatapos, si Sedekiah, anak ni Kenaana, ay lumapit at sinampal si Mikaya sa pisngi. Saan dumaan ang espiritu ng Yahweh pagkatapos magsalita sa akin? Tanong niya na galit na galit. Sumagot si Mikaya, malalaman mo sa araw na ikaw ay magtatago sa isang silid sa loob. Pagkatapos, inuutos ni Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim, dalhin si Mikaya at ibalik siya kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na anak ng hari, at sabihin, ganito ang utos ng hari, ibilanggo ang lalaking ito at pakainin lamang siya ng tinapay at tubig hanggang sa ako ay makabalik. Ngunit sinabi ni Mikaya, kung ikaw ay makakabalik ng buhay, hindi nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ko. Tandaan niyong lahat ang sinabi ko. Namatay si Haring Ahab sa Ramoth Gilead. Kaya't si Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim at si Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David ay nagpunta sa Ramoth Gilead. Sinabi ni Haring Ahab kay Haring Jehoshaphat, magbabalat kayo ako sa digmaan, ngunit isuot mo ang iyong maharlikang kasuotan. Kaya't nagbihis ng iba si Haring Ahab at sumabak sa labanan. Ngayon, inutusan ng hari ng Aram ang mga pinuno ng kanyang mga karwahe. Huwag kayong makipaglaban kaninuman, maliit man o malaki, kundi kay Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim lamang. Nang makita ng mga pinuno ng karwahe si Haring Jehoshaphat, inakala nilang siya si Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim. Kaya't lumapit sila upang salakayin siya, ngunit sumigaw si Haring Jehoshaphat,
at tinulungan siya ni Yahawa. Inilihis sila ng alahayam mula sa kanya sapagkat nang mapansin ng mga pinuno ng karwahe na hindi siya si Haring Ahab, tumigil sila sa pagtugis sa kanya. Ngunit may isang kawal na nagpalipad ng palaso nang walang pinipiling puntirya at natamaan si Haring Ahab sa pagitan ng dibdibang baluti at ng suot na baluting bakal. Sinabi ng hari sa Ikaw. nagpapatakbo ng karwahe, Ha? iikot mo ang karwahe at ilayo mo ako sa labanan, sapagkat ako ay sugatan. Maghapon silang naglabanan at si Haring Ahab ay nanatiling nakasandal sa kanyang karwahe, nakaharap sa mga Aramean hanggang sa paglubog ng araw. Nang lumubog ang araw, namatay si Haring Ahab ng sambahayan ni Ephraim. Komento ko lang Itong si, bali magbiyenan siguro sila. Ang napangasawa ni Haring Jehoshaphat, anak ata ni Oo. King Ahab. Siya magbiyenan. Kaya dumadalaw-dalaw siya. Ngayon, nung makikita mo yung difference sa kanilang pananalita. Kasi may breeding tong si Haring Jehoshaphat. Ito namang si Haring Ahab, sabi, kinapupuotan daw niya si Mikaya kasi walang sinasabing maganda tungkol sa kanya. So, kaya sabi niya, parang inano siya, nirebuke siya. Ang hari ay hindi dapat magsalita ng ganyan kasi parang nanghuhusga na agad siya at saka wala sa katuwiran yung kanyang ang sinasabi ni Haring Ahab. Kasi di ba si Haring Ahab yung pagka-spoil, nung hindi lang siya mapagbigyan na kunin yung lupain yung 'di ba yung vineyard ni isang nagmaktol na. Kaya yung kanyang asawang si Jezebel ang gumawa ng paraan para makuha niya, 'di ba? Parang may pagka-weak ang personality, no? Ngayon, nag-ano pa siya, ah, ngayon itong maganda dito kasi, sinabi nung ni Mikaya yung nangyari sa na pangitain niya na nangyayari sa meeting ng alahayam ni Yahawa at saka sa kanyang mga kasama. Ibig sabihin, nagkakaroon din sila ng meeting, no? Na paano nila, um, paano magiging wakas ni Haring Ahab. Kaya ang sabi ng isang espiritu o diwa, anuhin niya, ah, ah, ang tawag yun, siya, magsasalita siya sa mga ng kasinungalingan sa mga propeta ni Baal. So, ibig sabihin, nakokontrol talaga ng alahayam. Yung sasabihin mo, yung ikikilos mo, nang naayon sa kanyang kalooban. Kaya pag medyo ka, minsan nagtataka ka, bakit kaya na sabi mo, ba't ko kaya ginawa, o ba't kaya yung ginawa niya, yung pala, maaring nasa kalooban ng alay nun. So, na-deceive nga nila si Haring Ahab na umano sa labanan, sumama sa labanan, sa pamamagitan ng propeta ni Baal. Then nag-disguise siya kasi niisip niya protection yun nang hindi siya kilala. So, ang niisip niya, siguro sasalakayin nila si Haring Jehoshaphat. Ewan ko kung may pagkaano din, wise din to si Jehoshaphat. Pero narinig nung mga, itong si Haring ng Aram, di ba inanoint din? Na ginagamit ng
alahayam ang Arameans, ang hari ng Aram, para sa kanyang kalooban. So, pinili niya na wag gagalawin ang sinuman, kundi yung hari lang. Si Haring Ahab lang ang papatayin. So, although naka-disguise si Haring Ahab, pero tinamaan pa rin siya ng pana. So, sasabihin natin pagkakataon lang. Pero yung mga pagkakataon, walang accidental or walang pagkakataon lang sa alahayam. Lahat ng bagay sa kanya ay precise. Yung sinasabi natin aksidente o kung hindi niya kalooban yun, hindi mangyayari. At yung naganap, ibig sabihin, kalooban niya. Walang kahit yung panang yun, walang pinupuntirya, pero dumiretso pa rin kay Haring Ahab. Okay. So, ito yung mga pag-uudyok, Then, ano pa ba? So, yun ang yun lang At saka yung mga sinasabi ni Propeta Mikaya, galing sa alahayam, pero nasa plano na talaga ng kumbaga yung director, engineer, nandiyan talaga yung alahayam eh. Tapos yung sasabihin script sa kanya din. Gumagamit lang siya ng mga character, parang ganyan sa pelikula. Pero lahat ng pangyayari, under niya, sa control niya. So kahit itong mga digmaan na nagaganap sa atin sa panahon natin ngayon, kalooban din ng alahayam yan. Kaya hindi tayo dapat nagwo-worry sa kung paano na lang tayo dahil may pangako siya na na ingatan niya ang mga kanyang pinili, ang mga sumusunod sa kanya. Yun lang po. May karagdagan kayong reaction? Wala na. Back to you, Sis Maria. Salamat. Opo. Kabanata 11. Nang si Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David ay ligtas na nakabalik sa kanyang palasyo sa Jerusalem. Si Jehu na propeta, anak ni Hanani, ay lumabas upang salubungin siya at sinabi sa hari, "Dapat mo bang tulungan ang masasama at mahalin ang mga napopoot kay Yahweh? Dahil dito, ang poot ni Yahweh ay dumating sa iyo. Gayunman, may mabuti pa ring nakita sa iyo, sapagkat iyong inalis ang mga Asherah poles sa lupain at inilagak ang iyong puso sa paghanap sa alahayam. At itinalaga ni Haring Jehoshaphat ang mga hukom. Si Haring Jehoshaphat ay nanirahan sa Jerusalem at siya ay muling naglakbay sa mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa kabundukan ng Ephraim at pinanumbalik sila kay Yahweh, ang alahayam ng kanilang mga ninuno. Siya ay nagtalaga ng mga hukom sa lupain sa bawat bayang may pader sa Judea. Sinabi ni Haring Jehoshaphat sa kanila, "Mag-ingat kayo sa inyong ginagawa, sapagkat hindi para sa tao kayo humahatol, kundi para kay Yahweh, na kasama ninyo sa bawat paghatol ninyo. Kaya ngayon, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Maging makatarungan kayo sa pagbibigay ng hustisya, sapagkat kay Yahweh na ating alahayam ay walang di makatarungan, walang kinikilingan, at walang tinatanggap na suhol." Sa Jerusalem naman, si Haring Jehoshaphat ay nagtalaga ng ilan sa mga Levita, mga saserdote, at mga pinuno ng sambahayan ni David upang maglingkod bilang mga tagapamahala
sa mga kautusan ng tipan ng alahayam at sa paghatol sa mga alitan. Binigyan niya sila ng ganitong tagubilin. Kayo ay maglilingkod ng tapat at buong puso sa pagkatakot kay Yahweh. Sa bawat kasong dumarating sa inyo mula sa inyong mga kapatid, maging ito man ay tungkol sa pagdanak ng dugo o sa mga batas, utos, palatuntunan o tuntunin, paalalahanan ninyo sila na huwag magkasala laban kay Yahweh. Kung hindi, ang kanyang puot ay darating sa inyo at sa inyong mga kababayan. Gawin ninyo ang mga ito upang hindi kayo magkasala. Si Amaria na punong saserdote ang mangunguna sa inyo sa bawat usapin tungkol kay Yahweh. At si Zebadia na anak ni Ishmael, ang pinuno ng tribo ni Juda, ang mangunguna sa inyo sa bawat usapin ng hari, at ang mga Levita ay magsisilbi bilang mga tagapamahala para sa inyo. Kumilos kayo ng may tapang, at nawa ay si Yahweh ay mapa sa inyong mga gumagawa ng mabuti. Yada. Ang ganda nung ano niya, no? Yada. Sinabi niya, yung mga gumagawa ng mabuti, pa sa inyo. Paano ko lang dito, ang una kaya na ginawa ni Jehoshaphat, inassign niya lahat ng mga Levita, yung mga hukom. Siya mismo ang nag-assign bilang hari, ang daming kapangyarihan ng hari. At saka walang walang law school. Talagang yung Torah ang kanilang basihan ng paghusga, di ba? At saka parang dito nang gagaling yung salitang tribunal tribu, di ba? Mga ng tribu, mga pinuno ng tribu kaya naging tribunal. Yung kanilang paghusga. Tapos sinabi niya, hindi para sa tao kayo mahatol, kundi para kay Yahweh, na kasama ninyo sa bawat paghatol ninyo. Dapat ito hindi itinuturo sa law school to, di ba? Naka-black nga sila kasi black law ang kanilang ginagamit. Yung black law. Kaya naka-black. Pero pag ang paghahatol ng siguro Torah, dapat mga puti ang suot dahil katotohanan, di ba? Ang robe ng ating mga hukom, hindi itim, kundi mga puti. Tapos kasama ang alahayam sa bawat kanilang paghatol. So, ibig sabihin, ang representative sila ng alahayam para sa mga magbigay ng hustisya o katarungan. So, hindi sila dapat nababayaran. Parang napakalaking gampanin ang maging isang hukom, no? Na ang sinabi ng natatandaan nyo, di ba? Sabi 144,000 na magiging kanyang tagapamahala at mga hukom. Ang sinabi ng mensahero, sinabi pa niya, ni-remind tayo yung magiging mga hukom. So hindi mga representative to yun ng alahayam, hindi ng kung sinong bansa o ng tao, ng alahayam yun. Tapos ito pa, nagbigay siya ng tagapamahala sa mga kautusan ng tipan sa mga pag-alit. And then, ang naman, parang usapin ng hari o ng mga executive ay ang mga pinuno ng bawat tribo. Particular si Ishmael sa verse 11. Kasi dalawang tribo lang naman nandito, tribo ni Judah. So yung kanilang pinuno ng tribo ni Judah, ang representative ng hari when it comes sa executive branch. Parang presidente, no? Tapos ang mga Levita ang namamahala sa paghuhukom
Ang ano naman, na sinasabi nilang religion, wala namang religion ang mga Israelita, wala silang religion. Ang Alahayam, ang kanilang hari, King Yahushua, ito ang magiging setup ng ng autocratic, di ba? Ang hari, ang may ano din sa mga pananampalataya. Yun ang ng Iran. 'Di ba ang bansang Iran, ang pananampalataya nila ay napapaisilalim, control din ng kanilang leader. Kaya ayaw, kaya pilit silang inaano ng Israel na buwagin. Kasi yun ang talaga. Although Muslim, pero sa mga Muslim, sila ang nakakuha ng tamang ng government, tamang ah, arrangement sa government na ang ah, ng mga tao, yung autocratic government, na kung pati pananampalataya ng tao ay nakasalalay sa hari. Ayun pa, ano pa mga kapatid ang napansin ninyo? Ito sis ang ipinatutupad dito ay yung customary law. Kaya Oo, napakalaki ng responsibilidad ng mga hukom kasi dapat kabisado nila lahat itong mga batas ng alahayam. Torah. Oo, Oo, batas ng Torah. oo. So, So at saka alalahanin mo na we will become a nation of priests. So, um, dapat talaga yung Torah ay kabisado ng oo. bawat isa. So, Kasi tayo bansa mahalaga ng pala sis yung natin, yung ginawa natin na to, oo, yung manual. oo, yung manual. So, dapat Mm-mm. lahat ng mga nasa loob ng Covenant Keepers ay kabisado nila yung manual. Dapat meron silang yung kopya ng manual para Pwede kaya mas nating i-upload na lang yon, upload as ah Google PDF, tapos pwede nila i-download siguro whenever. siguro sis kailangan i-upload Oo. na lang natin. Pag ano natin, bisitahin uli natin yon, then Oo. upload natin para sa Or ganito na lang din ang gagawin natin na discussion. i-discuss Oo. na lang natin, then Ibang i-add na lang playlist. natin, oo, sa video natin. Tama. Dahil napakahalaga nun, maging gabay ng bawat isa kung paano natin ipatutupad ang batas ng alahayam. Kasi ito yung magiging customary law natin. Mm-mm. Hindi Napakadetalye ganun nun eh, kadali no? sis ang maging customary lawyer, 'di ba? Hindi Oo. overnight. Oo. Hindi yung Saka ano ba yun, ginawa tayo yung tanda overnight. mo, yung mga measurement doon, di ba? Inano na natin sa Yes, oo. current measurement. Kumbaga, very comprehensible naman yung ginawa natin na na Oo. manual. Sige, back to you, sis. Okay po. Thank you. Kabanata 20. Tinalo ni Haring Jehoshaphat ang Moab at Ammon. Pagkatapos nito, ang mga Moabite at Ammonite kasama ang ilan sa mga Meunite ay nagtipon upang makipagdigma kay Haring Jehoshaphat ng sambahayan ni David. May mga taong lumapit at nagsabi kay Haring Jehoshaphat, "Isang napakalaking hukbo ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabilang panig ng dagat na patay. Naroon na sila sa Hazezon Tamar." Nangamba si Haring Jehoshaphat, kaya't ipinasya niyang humingi ng patnubay kay Yahweh, at ipinag-utos niya ang pag-aayuno sa buong Judea. Ang mga tao ng tribo ni Juda mula sa iba't ibang bayan ng Judea ay nagtipon upang humingi ng tulong kay Yahweh.
Tumayo si Haring Jehoshaphat sa gitna ng kongregasyon ng sambahayan ni David sa Judea at sa Jerusalem, sa harap ng templo ni Yahweh, sa bagong patio, at nagsabi, O Yahweh, alahayam ng aming mga ninuno, hindi ba't ikaw ang alahayam sa langit? Ikaw ang nagahari sa lahat ng kaharian ng mga bansa. Nasa iyo ang kapangyarihan at lakas, at walang makapananaig sa iyo. Aming alahayam, hindi mo ba pinalayas ang mga naninirahan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayan? At ibinigay ito magpakailanman sa mga inapo ni Abraham na iyong kaibigan. Nanirahan sila rito at nagtayo ng isang templo para sa iyong pangalan na nagsasabing, kung dumating man sa amin ang anumang kapahamakan, maging espada ng kahatulan, salot o taggutom, kami ay tatayo sa iyong harapan sa templong ito na may dala ng iyong pangalan at hihingi ng tulong sa iyo sa aming kagipitan at iyong didinggin at ililigtas kami. Ngunit ngayon, narito ang mga tao ng Ammon, Moab at Mount Seir, na ang kanilang lupain ay hindi mo pinayagang lusubin ng mga Israelita nang sila ay lumabas mula Egypt, kaya't iniwasan nila ang mga ito at hindi pinuksa. Tignan mo kung paano nila kami ginagantihan ngayon. Sila ay dumating upang paalisin kami sa lupaing ibinigay mo sa amin bilang pamana. Aming alahayam, hindi mo ba sila hahatulan? Sapagkat wala kaming kakayahan labanan ang napakaraming hukbo na dumarating laban sa amin. Hindi namin alam ang aming gagawin, kundi ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Ang lahat ng kalalakihan ng tribo ni Juda, kasama ang kanilang mga asawa, anak at mga sanggol, ay nakatayo noon sa harap ni Yahweh. At ang espiritu ni Yahweh ay dumating kay Jahaziel, na anak ni Zekaria, na anak ni Benaya, na anak ni Jeiel, na anak ni Mathania, isang Levita at inapo ni Asaph, habang siya ay nakatayo sa gitna ng kongregasyon. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat ng naninirahan sa Judea at Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh sa inyo, huwag kayong matakot ni panghinaan ng loob sa harap ng napakaraming hukbo na ito, sapagkat ang labang ito ay hindi sa inyo, kundi kay alahayam. Bukas, lusubin ninyo sila. Sila ay aakyat sa daan ng Ziz, at matatagpuan ninyo sila sa dulo ng bangin sa disyerto ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban sa labang ito. Humanda kayo sa inyong mga posisyon. Tumayo kayo at saksihan ang pagliligtas ni Yahweh sa Judea at Jerusalem. Lumabas kayo bukas upang salubungin sila, at si Yahweh ay sasa inyo. Yumuko si Haring Jehoshaphat na
Dali lang po sisa. Yumuko si Haring Jehoshaphat ang Nagpatira mukha, pa. yumuko, nagpatira pa. Si Haring Jehoshaphat na ang mukha ay nakadikit sa lupa. Nagpatira pa. Si Haring Jehoshaphat na ang mukha ay nakadikit sa lupa at ang lahat ng tao ng Judea at Jerusalem ay yumuko rin at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos ay nagpatira pa rin at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos tumayo ang ilang Levita mula sa mga Kohathite at Korahite at nagpuri ng napakalakas kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nagtungo sa disyerto ng Tekoa. Habang sila ay paalis, sinabi ni Haring Jehoshaphat, "Makinig kayo sa akin, mga tao ng Judea at Jerusalem. Magtiwala kayo kay Yahweh na inyong alahayam at kayo ay mapapatatag. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo ay magtatagumpay." Matapos kumonsulta sa mga tao, nagtalaga si Haring Jehoshaphat ng mga mang-aawit upang umawit ng papuri kay Yahweh at luwalhatian siya sa kariktan ng kanyang kabanalan habang sila ay nauuna sa hukbo na nagsasabi, magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Habang sila ay nagsisimulang umawit at magpuri, naglagay si Yahweh ng mga pananambang laban sa mga Ammonite, Moabite at mula sa Mount Seir na sumalakay sa Judea at sila ay natalo. Ang mga Ammonite at Moabite ay nagkaisa laban sa mga tao mula sa Mount Seir upang lipulin at puksain sila. At matapos nilang lipulin ang mga taga-Seir, sila naman ay nagpatayan sa isa't isa. Nang dumating ang mga tao ng Judea mula sa sambahayan ni David sa lugar na tinanaw ang disyerto at tumingin sa napakalaking hukbo, nakita nilang puro bangkay na lamang ang nasa lupa, walang nakaligtas ni isa. Kaya si Haring Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo upang kunin ang mga samsam at kanilang natagpuan ang napakaraming kagamitan, kasuotan at mahahalagang bagay, higit pa sa kanilang madadala. Napakarami na kanilang samsam na inabot sila ng 3 araw sa pangangalap nito. Sa ika-4 na araw, nagtipon sila sa Valley of Beraka at doon ay pinuri nila si Yahweh. Kaya tinawag ang lugar na iyon na Valley of Beraka hanggang sa araw na isinusulat ito. Pagkatapos, pinangunahan ni Haring Jehoshaphat ang lahat ng tao ng Judea at Jerusalem sa pagbabalik sa Jerusalem na may galak, sapagkat binigyan sila ni Yahweh ng kadahilanan upang magalak laban sa kanilang mga kaaway. Pumasok sila sa Jerusalem
at nagtungo sa templo ni Yahweh na may dalang mga alpa, lira at mga shofar. Ang takot kay Yahweh ay dumating sa lahat ng kaharian sa palibot nang marinig nila kung paano nakipaglaban si Yahweh laban sa mga kaaway ng sambahayan ni David. At ang sambahayan ni David ay nagkaroon ng kapayapaan sapagkat binigyan sila ng alahayam ng katahimikan sa lahat ng panig. Wakas ng paghahari ni Jehoshaphat. Si Haring Jehoshaphat ay 35 taong gulang nang siya ay maging hari ng sambahayan ni David. At siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang pangalan ng kanyang ina ay Azubah, anak ni Shilhi. Azubah. Sinundan niya ang mga landas ng kanyang amang si Haring Asa at hindi lumihis dito. Ginawa niya ang tama sa paningin ni Yahweh. Gayunman, ang mga mataas na dako ay hindi naalis. At ang mga tao ay hindi pa rin lubos na inilagak ang kanilang mga puso kay Yahweh na alahayam ng kanilang mga ninuno. Kalaunan, si Haring Jehoshaphat ay nakipag-alyansa kay Haring Ahaziah ng sambahayan ni Ephraim na isang masamang tao. Nagkasundo silang magtayo ng mga barkong pangkalakal. Matapos maitayo ang mga ito sa Ezion Geber, si Eliezer na anak ni Dodavahu ng Maresha ay nagpahayag ng propesiya laban kay Haring Jehoshaphat na nagsasabi, dahil nakipag-alyansa ka kay Haring Ahaziah, wawasakin ni Yahweh ang iyong ginawa. Kaya't nawasak ang mga barko at hindi nakalayag upang makipagkalakalan. At si Haring Jehoshaphat ay namatay at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. At si Jehoram na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Ang iba pang mga pangyayari tungkol sa paghahari ni Haring Jehoshaphat mula simula hanggang wakas ay isinulat ni Propeta Jehu na anak ni Hanani at nakatala sa mga kasaysayan ng mga hari ng sambahayan ni David. Yada. Yada. Sayang si Haring Jehoshaphat, dahil nakipag-alyansa ka kay Haring Ahaziah, wawasakin ni Yahweh ang iyong ginawa. So ayaw talaga ayaw ng alahayam nakipag-alyansa tayo, sa mga unrighteous. Di ba, masamang tao to? Sayang yung kanyang mga kabutihan na ginawa, pero yung isang bagay na sobrang pakikisama minsan, tapos pipiliin mo rin talaga yung makakasama, lalo na pag negosyo or no? So, hindi pagpapalain ng alahayam. Tapos, tapos dito din, nag-ano siya ng mga awit, mga unang mga papuri. So, dito siya ng
first din sa ano doon sa although meron ng mga awit na pero ni-revive ni Jehoshaphat yung mga mga choir or mga ano. Tapos ang isa pang ano dito nakaano sa akin, sinabi ni Jahaziel, bigyan 'di ba nisusugurin sila ng mga Moabite, ng mga Ammonite. Nag-ano siya, ipinaalala niya sa Alahayam yung pangako niya kay Abraham. Na, 'di ba pinalayas mo ang mga naninirahan sa lupain ito, ganyan, yung kaibigan niya si Abraham. Tapos paano yun, hindi namin sabi niya, hindi namin alam ang aming gagawin, kundi ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo sa verse 12. So nagpakumbaba siya na hindi siya umano sa kanyang sariling lakas dahil maliit na isang tribo lang sila, 'di ba? So, ang kanyang reliance talaga ay nasa alayam, hindi sa kanilang, sa laki ng hukbo. Pero ang sabi, merong ginamit ang alayam, ang espiritu ni Yahweh, dumating kay Jahaziel na wala man lang na isang ordinaryong Israelita lang. Nasa gitna ng mga, ng kongregasyon. 'Di ba sinabi pa nga anak ni Sikaraya, na anak ni Benaya, na ni Jeiel, anak ni Matanayan, isang Levita, ibig sabihin, hindi pa tumatatak yung pangalan niya. Kaya pinapakilala pa siya ng lubusan. Kasi, kumbaga sa natin, wala siyang tatak. Pero nagsalita sa kanyang alayam. Sinabi niya, huwag kayong matakot kasi sapagkat ang labang ito ay hindi sa inyo, kundi sa alahayam. So, ibig sabihin, gagawin nyo lang, sumunod lang, magmarcha kayo, ganyan, umawit kayo ng pulo sa kanya, ganon. Tapos ang alahayam, kailangan, kayo representative ng alahayam dito sa earth. Kaya kailangan mag-rely kayo sa kanya, di siya ang magkikipaglaban. So, ganun nga ang kaparaanan ng isipin mo, paano ba yan? Pero kaparaanan ng alayam, pinaglaban-laban din niya yung mga kalaban ng Israel, yung mga lumulusob, yung tatlong hukbong yon ay pinaglaban-laban. Kaya ang dinatnan ng mga Israelita ay mga bangkay na lang. At sa dami ng samsam, inabot sila ng 3 araw sa pagkuha ng kanilang mga masasamsam. Oh, ayun lang. Parang kung ilalagay mo sa panahon natin ngayon, ma-apply natin sa ating mga personal na buhay, Pero ang talagang dito, itong bandang huli nga, yung nakipag-alyansya siya sa hindi nila hindi kanais-nais para sa alahayam. Lang po, kayo naman brothers and sisters. Anong masasabi niyo? Bro, para may sinasabi ka, pasensya kasi mahina, So sa mga negosyo at mga usapan, may factor talaga ang kapartner. Hindi lang siguro, pati siguro sa pag-aasawa, hindi lang sa negosyo, sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Mga kapatid? Paano yung hindi bukas ng diba? Tanong mo. Paano daw po ang di bukas na diwa? Ang diwa. Magiging kasosyo mo. Maging kasosyo. Bukas ang diwa? Paano ang hindi bukas ng diwa? Magiging kasosyo mo. Hindi ka diwa? Hindi? Hindi ko madinig. Bukas ang diwa. Magiging kasosyo. Paano daw po pag hindi bukas ang diwa at maging kasosyo?
Sa bagay, noon pa man, di ba, hindi, mga, kaya lang siguro ang, kung negosyo lang talaga, di mo maaalis. Pero yung talagang tumalikod eh. Yung hindi talaga ng alayam yung tumalikod sa kanya. Hindi niya yan na, hindi niya yan nais. Siguro yung buti pa yung hindi nabuksan ng diwa. Pero yung nabuksan ng diwa, tapos tumalikod. Yun talaga ang, ang hate ng alahayam. Ano masasabi mo, Sis Pearl, Sis Dahlia? Tama sis ang sinabi mo. Mas mabuti pang makausap mo yung mga taong hindi pa bukas ang diwa kaysa doon sa nakilala ng alahayam pero tinalikuran. Kasi sa kaso dito ni Haring Ahaziya na nakipag ugnayan itong si Jehoshaphat sa kanya, ay nirebuke siya ng alahayam. Kasi, kumbaga ang sambahayan ni Ephraim ay dati nang naglilingkod kay Yahweh. Pero tumalikod sila at sumamba sa mga idolo. Kaya nagalit ang alahayam sa kanila. Saka personal lang sabi niya, hindi parang masamang tao talaga si Ahazian. Oo. Kasi naman hindi naman talaga yung gumawa ng matuwid sa paningin ng alayam eh. Siguro ang Verse ibang 34, masamang tao. siguro ang ibang ano diyan, Israelita dati dahil sa hindi rin maganda or hindi sumusunod sa sa kautusan ng alahayam ang hari. Natatakot siguro silang patuloy na sumamba sa alahayam Kaya parang dahil trend, baka sumamba na rin sila sa mga idolo. Oo. Yung pinuno talaga, no? Pag Oo, corrupt, baka corrupt na rin mamaya, lahat. oo, baka Pag hindi mamaya ka sila sumama pa sa sunod. sistema nila. Mm. Dati naman ganyan noon, di ba? Ang hindi susunod, patayin. Parang gobyerno lang natin, no? Pag hindi ka sumama sa kanilang sistema, ka, maiipit ka. Nasa pinuno talaga ang ang Oo. katuwiran. Yung katuwiran ng pinuno, dadaloy hanggang ibaba. Pero yung kabaluktutan ng pinuno, daloy din hanggang baba ang kabaluktutan. Hmm. So bro, safe na basta hindi talagang masamang tao, kahit hindi pa bukas ang niya, is pwede pang gamitin ng alahayam yun. Pero pag masamang tao na talaga, na nabuksan ng diwa, lalo na nabuksan ng dati ang diwa, tapos pa, tumalikod. Ah, ito kasi masama pa siya eh. So, okay naman na hindi mo naman maaalis yun na nasa mundo pa tayo. Diba? Na pinaghaharian ng kalaban ng the prince of this world pa. Yun lang po. Meron pa kayong komento? Kasi ang magandang musika. Hmm. So para sa mga sa mga nakikinig, Passover po natin is April 1, no? 14th day.
So, ano yan? Bukas. Meron tayong musika sis kung wala ng reaction. Ay, marker na po tayo. Okay na po. Opo. Oo, sis. Okay po. Salamat, sis Maria. Thank you po. Hugasan mo pa ako, ha? Sige po. You don't know what AI Hugasan mo pa. management platform is? Okay, si Here's 3 new AI-powered changes to Salamat, mga kapatid. Okay. Salamat. Be blessed Okay, be everyone. blessed po Unleavened lahat. bread. Salamat po. Bless dalawa. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Ebed. Ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula, mula sa lipi ni Adan, si Abela, Opera, Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo, tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong Eden sa silangan. Alayaw, tingin mo ang awit ng isang umiryat. Alayaw, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angka ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Mga lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula, mula sa lipi ni Adan, si Abela, Opera, Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo, tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Omer ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong Eden sa silangan. Alayaw, tingin mo ang awit ng isang umiryat. Alayaw, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Alayaw, lupaing upir, ibangon mo sa silangan. Alayaw, ibalik mo siya sa tunay niya